Anong pagkain ng tao ang makikita mo sa Antarctica? Ang Antarctica ay isang malamig na desyerto. Kung tutusin, mas tuyo pa ito kaysa sa Sahara dahil halos walang ulan at snow na pumapatak dito. Ito ang pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Mas malamig pa kaysa sa Arctic. Sa loob ng kontinente, pwedeng bumaba ang temperatura hanggang -60 degrees Celsius at kahit summer, bihira itong lumagpas sa zero. Wala kang makikitang kagubatan, taniman o bukirin. Yelo ang makikita mo kahit saan ka magpunta. Halos walang tumutubong halaman maliban sa lumot, lichen at kaunting algae na kayang mabuhay sa matinding lamig. At kahit ganito ang kondisyon, may makikita ka pa ring mga tao rito, mga scientists at researchers na nagtatrabaho sa iba't ibang research stations. Pero isa sa pinakamalaking problema, ang survival. Saan sila kukuha ng pagkain? Walang grocery, walang palengke, walang farm. Kaya paano nabubuhay ang tao sa isang lugar na walang tumutubong pagkain? At anong pagkain na makikita mo sa dulo ng mundo? Siguro iisipin mo, pagkain lang yan, pwede naman i-deliver. O kaya gumawa ng artificial farm sa loob ng building. Hindi ganoon kadali. Ang mga eroplano na nagdadala ng fresh supplies tulad ng mga military cargo plane gaya ng C-17 ay karaniwan lang nakakalapag tuwing Antarctic summer. Bandang October hanggang February kapag may 24 hours na liwanag at mas maayos ang kondisyon ng ice runway. Kapag winter, bandang March hanggang September, walang regular flights sa karamihan ng istasyon dahil sa matinding lamig na pwede ngang bumaba ng -60 degrees Celsius o mas mababa pa riyan, kaya halos tuloy-tuloy ang dilim at malakas na hangin. Kaya ang delivery, limited time only. Kailangan mong maghintay para sa fresh deliveries ng gulay, prutas, itlog at iba pang sariwang pagkain na tinatawag nilang freshies na dumarating lang kapag may summer flights. Kung ganito ang sitwasyon, bakit hindi sila gumawa ng artificial farm? Actually, may mga maliliit na greenhouse projects sa ilang research stations kung saan nakakapagtanim ng lettuce, herbs at ilang gulay gamit ang controlled environment. Pero experimental at limitado ito. Hindi sapat para pakainin ang daan-daang tao buong taon. Kadalasan, dagdag activity at kasiyahan lang ito sa mga tao roon, hindi pangunahing source ng pagkain. Pero ito ang mas matindi. Sa mismong paglapag pa lang ng mga tao sa Antarctica, ramdam na agad ang gutom. Hindi ito yung ordinaryong gutom na kaya mong tiisin. Sa sobrang lamig, automatic na nagsusunog ang katawan mo ng mas maraming calories para lang mapanatili ang init nito at hindi ka manginig o mag-freeze sa lamig. Sa Antarctica, kahit nga nakatayo ka lang sa labas, mas mabilis kang magugutom kumpara sa normal na klima. Dagdag mo pa ang pagtrabaho, pagbubuhat ng kagamitan, paglalakad sa makapal na yelo, pag-set up ng camp, at pagtatrabaho sa labas habang hinahampas ng malamig na hangin. Hindi ito office job, physical ito na tuloy-tuloy. Sa normal na klima, karamihan sa adults ay nangangailangan lang ng humigit kumulang 1,600 hanggang 3,000 calories kada araw, depende sa edad at level ng activity. Pero sa Antarctica, may mga taong nangangailangan ng 3,200 hanggang halos 5,000 calories kada araw, lalo na kung nagtatrabaho sila sa field at exposed sa matinding lamig at pisikal na trabaho. Kaya sa Antarctica, ang pagkain ay hindi lang masarap, hindi lang ito pampabusog o pantawid cravings. Ito ay enerhiya, ito ay proteksyon laban sa lamig, ito ang nagpapatakbo sa buong research station. Doon mo talaga maiintindihan, sa Antarctica, food is life. Literal. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lugar na paborito ng mga tao sa Antarctica, ang McMurdo Station. Teka muna, hindi ito McDo sa Antarctica, pero ito ang pinakamalaking research station sa kontinente at sentro ng pagkain, supply at pang-araw-araw na buhay ng daan-daang tao rito. Tuwing Antarctic summer, umaabot sa halos 700 katao ang kumakain dito araw-araw. Isipin mo, daan-daang tao bawat kainan at aabot sa daan-daang libong meal sa loob ng isang taon habang walang grocery na pwedeng takbuhan kapag nagkaubusan. Bagamat may mga eroplano tulad ng C-17 na nagdadala ng fresh supplies tuwing summer,
ang pinakamalaking bulk ng pagkain para sa buong taon ay dinadala ng cargo ship sa taunang resupply. Isang malaking food order ang pinaplano ng maaga. Minsan, halos isang taon bago pa ito makarating at kailangang maingat na i-budget para tumagal hanggang sa susunod na delivery season. Kaya mo yun? Kakayanin ba ng tiyan mo ang isang sistemang minsan isang beses lang sa isang taon umaasa sa malaking supply? Dahil walang tumutubong pananim sa Antarctica, halos lahat ng pagkain ay nakaasa sa processed, preserved at frozen food. Ibig sabihin, karamihan ay nakalata, nakagarapon, naka-vacuum pack o naka-freeze para tumagal ng maraming buwan, minsan isang buong taon, bago maubos. Hindi bago ang ganitong sistema. Sa isang makasaysayang hut na naiwan sa Cape Evans, makikita pa rin ang mga lata at garapon ng pagkain na iniwan ng expedition ni Robert Falcon Scott noong early 1900s. Nandoon pa rin ang mga preserved items tulad ng pickles, anchovy paste at iba pang nakalata. Mahigit isang siglo na ang nakalipas. Pero buo pa rin ang ilan sa mga ito dahil sa sobrang lamig at tuyong klima ng Antarctica na natural na nakakatulong mag-preserve ng mga bagay. Pero hindi na ito pwedeng kainin ha? Ang mga iyon ay bahagi na ng isang protected historic site. Sa totoo lang, sa modern Antarctica, lalo na sa mga research station tulad ng McMurdo Station, hindi sila maselan sa expiration date. Hindi dahil pabaya sila kundi dahil sa haba ng biyahe ng supply. May mga cheese at packaged food na malapit na o lampas na sa printed date bago pa man makarating sa Antarctica dahil dumadaan ito sa mahabang shipping at storage process. Pero hindi ibig sabihin ito na basta na lang kinakain ng sirang pagkain. Ang kailangan lang nila ay freezing at tamang cold storage. Sa Antarctica, napakadaling panatilihing frozen ang pagkain. Ang karne, gulay at dairy products ay inilalagay sa industrial freezers at tinutunaw lang kapag lulutuin na. Ang sobrang lamig ay nagpapabagal sa pagdami ng bacteria na siya namang nagdudulot ng pagkasira ng pagkain. Dahil sobrang lamig ng paligid, minsan kailangang lagyan ng heater ang loob ng refrigerator o storage room para hindi tuluyang magyelo ng sobra ang pagkain at para makontrol ang tamang thawing temperature. Refrigerator na may heater? Ganyan sila sa Antarctica. Pero kahit may freezer at sapat na supply, hindi pwedeng magsayang. Mahirap at mahal ang magpadala ng pagkain sa Antarctica. Kaya bawat tira ay mahalaga. Kaya normal doon ang pagre-repurpose ng pagkain. Ang ulam kahapon pwede maging bagong dish ngayon. Iinitin ulit ng maayos. Lalagyan ng dagdag na ingredients tulad ng cheese o sauce at ihahain ulit bilang panibagong putahe. Kung sa atin, minsan lang nauulit ang ulam kapag may handaan o fiesta. Sa Antarctica, pwedeng mangyari ito ng mas madalas. Siyempre, may mga panahong nakakasawa rin kapag paulit-ulit ang pagkain. Lalo na kung araw-araw frozen vegetables. May mga pagkakataon nga na ilang araw sunod-sunod green beans ang ulam na gulay. Kaya darating ang araw na ang simpleng fresh spinach ay pinipilahan ng mga tao na parang concert. Ganito ka-rare at ka-valuable ang fresh food sa isang lugar na puro yelo ang paligid. Kapag may dumating na tinatawag nilang freshies, mga sariwang itlog, prutas at gulay, ibang level ng excitement. Para itong mini celebration sa gitna ng yelo. Maingat itong hinahati-hati para magkasya sa lahat, mabilis maubos at talagang inaabangan ng marami. Sa isang lugar na halos lahat ay frozen o nakapreserve, ang isang sariwang mansanas o fresh na salad ay hindi lang pagkain. Isa itong bihirang treat. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga pagkain na nagiging comfort food ng mga tao sa Antarctica. Dahil mataas ang calorie needs, maraming carbs ang inihahain, lalo na ang pasta at tinapay. Sa mga malaking station tulad ng McMurdo, may sariling bakery na araw-araw gumagawa ng fresh bread at desserts. Hindi ito basta reheat lang, talagang niluluto at binibake on site. At may isang pagkain na love ng lahat, ang pizza. Libu-libong pizza ang niluluto kada taon doon, fresh at mainit. Para sa maraming tao roon, isang slice lang ng bagong lutong pizza, craving satisfied na. Hindi lang sa main station may pagkain. Sa malalayong field sites kung saan nagtatrabaho ang mga scientist, dala-dala nila ang sarili nilang supplies. Peanut butter, jelly, cereal, crackers, chips, energy bars, dehydrated meals,
Lahat mataas sa calories at madaling lutuin. May mga camp na may maliit na kusina o grill. Doon nagluluto sila ng pasta gamit ang camping stove, nag-grill ng karne, at minsan gumagawa pa ng pizza sa pinaka hindi pangkaraniwang lugar sa mundo. Sa Antarctica, ang pagkain ay hindi lang tungkol sa survival. Ito ay tungkol sa morale. Kapag pagod, nilalamig at homesick ang isang tao, isang mainit na pagkain lang ang pwedeng magpabago ng mood. Isang muffin na bagong luto, isang slice ng pizza, isang simpleng ulam na may kasamang kwentuhan. Dito ang pagkain na ang nagiging sentro ng samahan. Ikaw, kakayanin mo bang mabuhay sa isang lugar na isang beses lang sa isang taon may supply ng pagkain? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell